Mag-uumpisa na yung finals ng Barangay Ginebra at nitong TNT Tropang Giga. At ang tanong ng karamihan ngayong mga fans siyempre, pagdating dito sa imports, alam natin kung ano ang kayang gawin ni Justin Brownlee. At itong si Ronde Hollis Jefferson din, alam na natin. So ang tanong ngayon ay ano kaya ang magiging sabihin nating difference maker dito? Well, alam natin na itong Barangay Ginebra ay maraming injury. Saan sabi nga nila baka panahon na para gamitin nila itong iba nilang bench players katulad ni Ben Adamos at itong si Nards Pinto. Dahil umaasa ang marami na itong serye na ito ay magiging mahaba. So ibig niya sabihin kinakailangan na itong mga players ng Barangay Ginebra ay mahabang minuto ang lalaruin. At kapag ganyan na naging sitwasyon, syempre magiging mas mahirap yan para sa Ginebra dahil alam natin ang TNT mas maraming mga players na magagamit dahil ang Ginebra maraming injured. So kailangan gamitin nila yung bench players nila katulad nitong sila Ben Adamos. At alam natin na yung mga bench players ng Ginebra kaya namang mag-deliver. Tignan niyo si Ralphku kung ano nagawa niya no Game 6, naka-score siya ng 3-point shot. At alam natin na maganda rin yung naging depensa niya dito sa mga wingmen ng San Miguel. Kaya magagawa naman ng paraan yan talaga ni Coach Tim Cone. Kinakailangan lamang talaga na bigyan ng playing time yung mga bench players ng Barangay Ginebra at sila ay magde-deliver na. Sa ngayon, bukod dito sa pagkuha sa mga bench players ng Barangay Ginebra, sa tingin ko ay kinakailangan din nilang gumawa ng paraan para makakuha ng iba pang mga players na magagamit nila dito sa kanilang lineup. Dahil kapag yan ay nasabi natin, for example, na makuha nga nila yung mga bagong players na makatutulong para pag-match up dito sa TNT Tropang Giga. Dahil kinakailangan ngayon ng Barangay Ginebra ng mga magagamit na players para sabihin na natin na pwedeng pang depensa dito kay Calvin Oftana. Kaya nga ito sila Ben Adamos, sila Nards Pinto, yan ang kinakailangan ng Ginebra pang kontra. For example, si Nards Pinto pwedeng pambantay kay ng Batak at itong kay Oftana, nandyan nga si Adamos at si Aguilar. Kaya sa tingin ko, yan ang pwedeng gawin ni Coach Tim Cone dito sa laban kontra dito sa TNT. Kung hindi naman itong si Ben Adamos ang gustong gamitin ni Coach Tim Cone, ang isang posibilidad dyan ay kunin niya itong si Cade Flores mula dito sa Northport, Batangpier. Si Cade Flores ang height niyan ay 6'6" at pwedeng-pwede na maging sentro ng Barangay Ginebra. For example, kung pagsabayin ni Coach Chot Reyes itong si Poy Eram at itong si Calvin Oftana, pwedeng gamitin ni Coach Tim Cone itong si Japet Aguilar at itong si Cade Flores para pang kontra dyan sa dalawa na yan. Kasi ngayon kung si Ralphku ang gagamitin niya, masyadong maliit si Ralphku kung ipang match up mo dito kay Eram o kaya dito kay Calvin Oftana. Kaya sa tingin ko si Cade Flores magiging magandang option yan sa Barangay Ginebra. Pwede naman nilang kunin yan sa pamamagitan ng trade, kaya sa tingin ko yan ang magandang option dito. Ngayon, kung hindi naman talaga sila makakuha ng trade, yun nga, si Ben Adamos na lang sa center. Pero kung gugustuhin naman ng Ginebra talaga, magagawa nila ng paraan yan. Bukod dito kay Cade Flores, ay pwede rin silang kumuha dito sa Terra Firma Jeep ng mga big men katulad ni Luis Sanggalang o kaya si Kay Marcarino. So itong Ginebra, maraming options yan para pang kontra dito sa TNT Tropang Giga. Ang importante ngayon dito sa Barangay Ginebra, unang-una si Jody Vance kailangan makarecover mula doon sa kanyang injury dahil ginagamit yan talaga ni Coach Tim Cone ngayon para dito sa kanyang lineup. Kaya sa tingin ko yan ang gagawin ditong Barangay Ginebra. Kung makipag-trade man sila o hindi, ang importante ang Ginebra na kailangan gumamit ng iba't ibang players para makontra itong TNT.